it might seem that we are egging for a fight with you. We are not. Ang problema dyan, yung Blue Ribbon, ang chairman, is a despot. He does not allow anybody to answer, and he cuts the testimony of even the COA. Nakinig man ako, ano klaseng tao ito? And he talks and talks and talks. He cannot help but open his mouth. He is a pathological storyteller, si Gordon. And, well, as I said, I would like to conduct this inquiry because we need to know the truth. And ganun lang yan siya. Pa-English. Yung English mo, hindi naman naintindihan ng lahat. Hindi kasi, Kung mag-English ka, Mr. President, kaya nag-English yan para magmukhang matalino. Kaya nag-English yan. Filipino na English, maging English na slurred. Is slurred para kang lasing. Hindi, pero eto, walang biro Alam mo, nung nasabi ni Pangulong Duterte to na slurp yung pag nag-English parang lasing, naalala ko tuloy yung mga kaibigan kong pag nalalasing, gumagaling mag-English. Taas kayong kamay dyan na pag nalasing, napapa-English. And you know, sometimes when we touch, yung pagkaga nalasing ka, talaga napapa-English ka. Parang gano'n na si Gordon ba? Ayan, si Piling magaling ako. Maraming ganyan Sigurado ako meron sa mga barkada natin ganyan pag nalasing. Yung, you know, sometimes the reality of life is just begun. Sigurado ako may taas ng kamay talagang proud na proud kayo, nag-English kayo ayan pag nalasing ako, nagwawala ako, iba naman yun. Kaya parang ganyan na si Gordon pag nagpa-English. Totoo nga naman alam mo yung English ni Gordon, yung parang galing-galingan. Ewan ko ba, bakit ba gano'n ang mga Pilipino para pag magmukhang magaling? You know, sometimes you should. Diba, galing-galingan? Hindi mo alam kung napoposes na o ano Ganun talaga pag napa-English. Ay ayokong alam mo, eto, pag ako nag-English na dito, alam nyo na. You know, sometimes life is just a matter of, sometimes. Di ba yung mga ganyan-ganyang English? Mr. Duterte is just, is hitting below the belt around the world. Ganun. Ewan ko ba, ba't ganun? Ang daming ganyan, di ba? Tali natin. So, what was established in the congressional lower house, we go back to what I've been saying since the very start. And I will say this again for the benefit of those who cannot seem to comprehend and those who refuse to understand. I am addressing this statement to Gordon. There was no overpricing, which some senators are so desperately trying to establish. Everything was delivered. There was no ghost deliveries, as some senators are implying. Nakinig naman kayo sa COA, wala naman silang sinabi na overpricing. Wala naman sinabi ghost deliveries. But itong theories ng mga senador, yung iba, hindi lahat. Kaya sabi ko, we do not want to quarrel with you guys, but kung marindahan ninyo yung si Gordon, otherwise, we will come to a head. You know what I mean? Na kung makita ko na sumusobra na it's a power that is being used in a very abusive manner, I, as the head of the executive department, can also just ignore. I do not want to ignore the Senate. But kung ganun hindi ninyo si Gordon, talagang, I said, it will come to a head and there will be trouble. Because, tawagin ninyo, paulit-ulit na naman. For example, like, sa bagay, naumpisahan na kasi, Secretary Duque, I would allow him to complete his story. Anyway, nakatestify naman siya sa House. Just to allow Gordon to show more of his stupidity. Kaya pabalik ko sila, sabihin lang ninyo, just tell the plain truth kay Gordon. Kung putol-putulin kayo, i-connect ninyo ulit.
but at least sa House, you'd have a fair chance of getting your story being heard with courtesy and with no pathological legislator with bullying you to no end. There were no overpricing, which some senators are so desperately trying to establish. Yan. Everything was delivered. There was no ghost deliveries, as some senators are also implying. I hope that the next time there's a statement like that, you better make clear kung may kasali kayo dito. Kasi alam mo, may insultuhin ko kayo. Kayo mga bobo na walang nalaman, hindi mag-grandstanding. Bobo! Bubo daw sila, mga bubo kayo. Alam mo ba ito, nilalait pa nung iba bakit daw si Pangulong Duterte minsan hindi niya ma-convey yung kanyang sinasabi. Kasi at least si Pangulong Duterte naman, meron naman siyang rason kasi gusto niyang magtagalog kasi para mas marami makaintindi, kaya lang Bisaya siya. Hindi niyo napapansin, di ba? Kasi meron silang dyan sinabi pinuna ni Pangulong Duterte yan, yung pag-i-English ni Gordon. Ang sagot ng ibang mga dilawan tae, pinost nila yung sinabi ni Pangulong Duterte na parang putol-putol. Kasi si Pangulong Duterte, Bisaya po siya, sinusubukan niya magtagalog. Minsan nga, di ba, may sasabihin pa nga siya na Bisaya, tapos sasabihin niya, anong tamang Tagalog dyan? Kasi hindi siya marunong magtagalog, di ba? I mean, natututo pa lang siya. Kasi ang pagkaalam ko correct me if I'm right and wrong. Correct me if I'm wrong. Noong panahon na, nung gumagawa siya ng TV show sa, para may ganito siya, di ba? Sa Davao noon. Ano yun? Pure Bisaya yun. Kung mag-English, English. Kaya kung pansinin niyo lang to pag si Pangulong Duterte nag-English, dire-diretso. Di ba? Pagka siya tagtagalog siya, doon medyo napuputol kasi nga Bisaya siya. Wala tayong magagawa doon. Talagang Bisaya siya. Mahirapan siya magtagalog ba? Di ba? Gika sama-saba yun. Anong programa yun sa Davao? Yun. Yan kasi yung yan yung sinasabi nila na bakit naman nilait ni Pangulong Duterte si Gordon. Siya nga hindi makapagsalita ng diretsyo. Tagalog po yun. Yes, gikan sa masa para sa masa every Sunday morning. Yun. Di ba? Wala naman talaga kayong makuha. Even if we continue to hear this case until kingdom come, I do not think that you will get anything there except that you want to dance before the power of public opinion. At saka ito. Wala sigurong akong makikitang if pag nag-English si Pangulong Duterte, malalim. Hindi nyo napapansin yun? Pagka nag-English siya, talaga may hugot siya. May hugot siya sa mga libro na binabasa niya. May mga quotations siyang binabanggit. Kasi nga, pagka-English, diretsuhan, walang problema. Nagkakabulol naman si Pangulong Duterte pag tinatagalog ba, di ba? Ako din, kunwari. Isipin nyo, kunwari lang ako Tagalog ako. Tagalog ako ano ka? Inchi ka ba? Hindi, pag Tagalog, di ba, kaya ko magtagalog ng dire-diretso. Pero kung mag-live ako ng Bisaya, abay siguradong bulol-bulol din po ako. Ang sinasabi ni Pangulong Duterte, doon si Gordon, pa-Amerikano, pa-English, balo-balok. Ano naman, ang gulo-gulo naman, para bang lasing ba pag nag-English ba? Di ba? So that you'll be noticed and maybe try to impress the voters in this coming election that you're an intellectual, that you are a ghostbuster sa mga katiwalian sa gobyerno. Meron sa gobyerno hindi magsabi hindi wala. I would be lying if I say there is no corruption. In some other offices now, agencies, department, there are. Ito talaga ang pinakagusto ko kay Pangulong Duterte pag nagsalita siya. Hindi siya yung kung may PR siya, alam mo yun, kung merong nagtuturo sa kanyang PR, hindi niya nasasabihin to. Ano sinabi niya? Corruption? Meron. Wala naman sinasabing walang korupsyon. Ang sinasabi lang niya, I'm sure, sa ibabaw, which is yung gabinete niya, yung kanyang mga secretaries, sigurado siyang walang korap doon. Sigurado siyang hindi makakakorap yun. Pero yung sa baba, wala akong makakakita. Ano ka, Diyos? Kita mo lahat na nangyayari hanggang baba. Imposible ho yun. Napakakalokohan ho niyan. Yun nga lang mag-uwi ka ng... Hindi, totoo ito. Yun nga lang mag-uwi ka ng gamit sa opisina.
Eh isang ang ano yan eh, isang pagnanakaw na ho yan. Oh. Maliit man na bagay, pero yan o isang form na ng pagnanakaw yan. So anong point dito? Ano siya eh, pag siya nagsalita, honest, may corruption. Pero hindi yung gabinete ko. Siguro ako doon. But I'm making you this guarantee. Yung cabinet members ko, wala yan. Puro malinis yan. Ang mga senador meron. Ayaw. Gordon is one. Selosang Sutil, maraming salamat po. Naku, alam mo, eto di ba sabi niya eto mga sekretary ko, malinis yan. Pero sa Senado, meron. Si Gordon is one. Kawawa ka naman, Gordon. Kasi masyado kang alam mo, eto sigurado ko. Kaya si Pangulong Duterte naging ganito kay Gordon. Naiinis kasi siya doon sa part, ang paulit-ulit niya sinasabi, naiinis siya doon sa part na hindi Wait. Let me rephrase my word. Hindi naiinis si Pangulong Duterte dahil iniimbestigahan ng Senado ang kanyang mga gabinete. Hindi yun yung part na kinaiinisan ni Pangulong Duterte. Ang kinaiinisan ni Pangulong Duterte, yung pag nagtanong tong mga senador at sumagot yung gabinete niya at sumagot yung mga tauhan niya, hindi pa natatapos, binabara na. Kung hindi naman nila nagustuhan yung sagot, kung ano-anong sasabihin, di ba? Yun yung kinaiinisan ni Pangulong Duterte. It's not the investigation itself. Ang point niya kasi dito, wag nyo naman babuyin yung mga tao na nagpupunta dyan para sagutin kayo. Kasi, alam mo, eto lang naman if they really want true answers o if they really want true information, eto yun, sa kamera, yun ang totoong ginawa o yun yung talagang nagtanong, inantay sumagot, yun ang ginawa. Sa Senado, magtatanong, pag alam nilang hindi kasama ito, yung sasagot nito maganda para sa gobyerno, babarahin na nila kagad. Yun yung kinagagalit ni Pangulong Duterte. Kaya ito, hindi na nakapagpigil si Pangulong Duterte. Alam mo, ito lang sabi ko sa inyo. Ito walang biro po ito Gusto ko lang sabihin sa inyo to. Actually, nung nakamiting ko si Pangulong Duterte, nung time na yon, ang tagal namin nag-usap mga 2-3 oras yun. From time to time, muntik-muntikan ako malaglag sa upuan ko. Promise. Walang biro. Kasi iniisa-isa ni Pangulong Duterte sa akin kung sino yung mga sip-sip, yung kurap, walang kwentang politiko. Inisa-isa niya Kasi pinag-uusapan na namin Basta, eto, madaling salita, basta, ayoko kasing umirit Baka mapagalitan ako. Dali lang, isipin mo mabuti. Kasi mga pinag-uusapan na yung mga possible na kakandidatong presidente. Nung binabanggit na isa-isa, alam mo si Pangulong Duterte, kilala niya lahat. Ano ibig sabihin ng kilala? Alam niya lahat yung mga background ng mga kandidato na yun. Nung binanggit ko, paano baka bumukang bibig ko, mabasa ninyo. Wala yan. Ang sagot ni Presidente, diretso. Paano ang sagot ni Presidente, kurap yan. Ganun. Walang biro. Kaya sabi ko, grabe naman yan. As in, nalalaglag ako sa upuan ko Alam mo yun? Ay, nako. Patuloy natin. Baka makabitaw pa ako ng kung ano dito. Pag I am ordering the Solgen, si Calida, to write Aguinaldo a letter, and ask Aguinaldo to conduct immediately an audit dyan sa Red Cross na yan. Naku po, patay tayo dyan. Hinintay ko lang, the next step would really be the letter to be delivered to the COA by Solicitor General Calida regarding my request to audit the Red Cross. And tignan mo si Calida, here... Ang dami naman nang hihingi ng clue. Isa lang ang clue may bibigay ko sa inyo. Huwag na. Mamaya na lang. Hear him now and try to come up with your opinion kay mga Filipino kung ano ang nangyayari sa hearing sa lower house. Magandang umaga po, Mr. Chairman, and to the members of the committee. Ang masasabi ko lang po is wala po sa report ng PSDBM. Forward natin
TO. Sinabi na sa inyo, it was succinctly stated by Senator Villar. Sabi ni ma'am, ganun talaga, negosyante sila, they need materials. Ang andito lang yung mga ente lang yan. Gano'n, that is the way how the Chinese conduct the business. It is not like the foreign. Doon, word of honor lang yan. O, kailangan mo nito, sige, padala ka. May tao lang sila dito. But I said, that was the reason why I went to China. Yan si Michael Yang, hindi yan fugitive. Nagninegosyo nga yan. Malaki na ang negosyo niyan sa Davao. Has been there for 20 years. Kung anong business opportunity niya nila, yan sila, yung kasama niya sa Lincoln, maghanap ng negosyo at magkuha ng deal. Sa kanila, tatawag lang sila doon sa kung saan nila makuha. Natural, may magsabi kumita, yung mga in-check, akala ko ba tinawag natin sila to invest? Yun na nga, actually alam mo maganda yung point ni Pangulong Duterte dito. Sa totoo lang, ang point niya kasi dito, ito, ano ba problema natin kay Michael Yang? Kung nagnegosyo siya. Kaya nga sinabi niya dito, binanggit niya pinagtanggol siya ni Villar, di ba? Buti pa si Villar, pinagtanggol siya. Yung isa niyang kunwari, sip-sip, hindi naman. O, di ba? Si Villar, yung matandang Villar, sinabi niya doon pangit naman ng matandang Villar. Yung nanay na Villar. O, sabi niya, normal lang naman na may negosyo. Sabi ko nga sa inyo, ito yung issue Kunwari, si Michael Yang ay Amerikano at hindi siya Chinese, pustahan ko sa inyo, walang issue. Hindi magmumukhang parang hindi ko alam talaga kung bakit tayo mga Pilipino, pag sinabi mong Chinese, galit na galit. Hindi ko alam mo dahil sa inggit o dahil sa... Ewan ko ba? Ito diretsuhan tayo. Hindi ko alam kung bakit galit na galit tayo sa Incheck at Chinese, pero sa Amerikano, tuwan-tuwa tayo. Pero sa totoo lang, sa kasaysayan, sino ang sumakop sa atin at nag-alila sa atin? Tanungin ko nga kayo, ang mga Incheck ba? Hindi, di ba? Ang mga Incheck mula nung unang panahon. Kahit basahin ninyo kasaysayan ng kahit sinong mundo, itong mga Incheck na ito, pag nagpupunta ng ibang lugar o ng ibang bansa, ano ginagawa? Kami kalakal lang ng pera, kami negosyo lang. Wala kaming pakialam sa inyo, basta kami negosyo. Naalala ko nung 2 araw ko lang na ipinasok sa history nung high school. Totoo, 2 araw lang akong pumasok nun bilang na bilang ko yun yun yung first day of school at saka yung bago matapos. Nung pumasok ko doon, traders lang sila. Tama, yan lang ang ginawa nila. Bababa sila ng boat. Tapos may dala-dala sila mga kalakal. Mga ngalakal lang sila. Tapos manligaw sila babae. Tapos maging Chinese na mga tao. Kasi nagkalat na lahi nila. Di ba? Amerikano, ginawa? John Nielas, maraming salamat. Totoo naman, di ba? Ang Amerikano, ginawa nila? Sinakop tayo. Hindi lang tayong sinakop niya. Napakaraming sinakop ng Amerika. Hindi ko maintindihan. Galit na galit tayo sa Chinese na tinulungan tayong bumangon. Tapos na tuwan-tuwa tayo sa Amerikano na ginawa tayong alila. Yan, di ba? Tuwan-tuwa nga tayo sa General Lu ng pelikula sino ba kalaban doon? Sino ba nag-utos sa atin doon? Sino ba nanggago sa atin doon? Yung mga Chinese? Hindi, di ba? Sino nakatanggap ng di ba? Mga Amerikano. Hindi ko nga maintindihan ba tayo tuwan-tuwa sa Amerikano. Hey Joe, wanna buy what's Joe? Di ba? Pagka Amerikano, uy, okay yan, puti yan, puti. Puti yan, puti. Sino ang, totoo lang, sa ngayon, sino ang nagpapakain sa atin? Yung totoo. Di ba mga negosyanteng Chinese? SM, PAL, Robinsons, lahat yan, mga negosyanteng Chinese. Lahat yan may mga empleyado. Kaya masasabi natin sila ang tumutulog para tayo makakain. Di ba? Kasi iba, hindi, basta ako, Amerikano ko. You know why? That's because of the colonial mentality of the Filipino people in watching American movies. Yan ang totoo. Kasi pag American movies, parang bayaning-bayani sila, di ba? Laging sila ang bayani. Pag sila ang nandun, sila ang... Ewan ko ba Ito pansinin nyo ito. Natatawa ako walang biro ito. Pag pumunta ang alien dito sa Earth, sa Amerika lang lagi sila tumutungtong. Hindi nyo ba napansin yun? Mga pelikulang alien, pagbaba sa Earth, Amerikano lang ang minimit nila.
Ano kami, wala kaming karapatang mag-meet sa inyo mga alien? Hindi, di ba? No. Tapos, sino bayani? Sino nagligtas? Mga Amerikano. O, Independence Day, lahat sinakop ng mga alien. Sino nagligtas? Yung Amerikanong presidente. Oh. Uy, baka akala ninyo biru-biru yan, but that's part of their propaganda. Nalalabas sa buong mundo na laging sila ang hero. Hindi nyo ba alam yan? Kasama yan sa propaganda nila. Oh. Ay, baral-aral kayo ng history. Kaya ako naiinis dito eh. Sa totoo lang yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Ano ba problema natin doon sa negosyanteng Chinese? Nagnenegosyo sila eh. Di ba? Ba't di kayo magalit sa mga Amerikanong nagnenegosyo? Ay, na-happy tayo. Oh. Ewan ko ba? Ang mga hero, puro Amerikano. Koki sa atin sasakop. Si Bina yung sumakop sa atin. Huwag lang ganun, walang bastusan. Sino naman gago, i-check o Pilipino o Hapon na magnegosyo ng talo? Naturalmente, meron talagang profit yan. Yan yung kasi sinasabi, di ba, na parang ang ginawa nito ni Michael, hindi si Michael Yam, sorry, Farmally, gumit na siya. Paulit-ulit ko naman sinasabi, normal yan sa pagninegosyo. Yan ang Yan, sabi niya siya, tapos Russian ang palaging kontrabida, oo nga. Bida lang ang Russian sa mga ipasok sa ulo ni Gordon. Anak ng katanda-tanda mo na eh. The circus started with some incomprehensible reason. The senator thought that there were irregularities in the COA audit report of the Department of Health. Rachel, maraming salamat. Mary Aladin. Many times, the DOH Secretary Duque said they were already addressing the deficiencies in the said COA audit report. That deficiencies pertain to some inventory matters of the supplies, hindi yung about the deficiency of pera. Pero alam mo na, there's a saying, men judge best when they condemn. Ang pinakamaano ng tao, lalo na kung maghusga siya ng kasamaan ng kapwa niya tao. Men judge best when they condemn. Ganun yan si Despot. Tapos sabi niya, may narinig pa ako, sabi niya na natatakot na ako. Sus Mario Joseph Gordon, hindi mo ako matakot not in a million years. Hindi ako kawatan kagaya mo. Yun kasi 'di ba lagi sinasabi nila na natakot na, natataranta na si Pangulong Duterte. Alam mo, paano matatakot si Pangulong Duterte? Wala ngang illegal na nangyari. Lahat to is, alam nyo, ito sa totoo lang ito yung sorry pero ito yung tamang term. Pinakakatangahan ng Senado. Kung meron man silang ididiin kay Pangulong Duterte, yung corruption pa, napakalabo niyan. Dahil si Pangulong Duterte, abogado, alam niyan kung saan siya gagamit ng batas. Isipin nyo nga Bayanihan Act, pinapayagan ang presidenteng hindi na dumaan sa bidding. And yet, nagbidding. Isipin nyo yun Ibig sabihin, everything is legal. Bakit matatakot si Pangulong Duterte? Sa totoo lang, kung meron man, sa tingin ko na pwedeng dalhin si Pangulong Duterte, baka yung EJK pa. Kasi, di ba, bumitaw siya ng mga papatay. Pero sa totoo lang, dito sa corruption, napakalabo. Kaya, ewan ko ba, tanga-tanga talaga itong mga senador natin. Samuel Alderete, maraming salamat. Palakpakan naman. Magaganyan, daig pa ang kaping nakababuhay ba? Kaya tuloy dito, niyari talaga ni Pangulong Duterte na ilang beses na sinabing kawatan si Gordon. Kawatan. Ano ibang ibig sabihin ng kawatan? Ibig sabihin, nangurap, magnanakaw. Hindi ako nagsabi si Pangulong Duterte Hindi ho ako nagsabi si Pangulong Duterte. So, yan ang sinasabi ni Pangulong Duterte na kesyong nangulimbat, ganun. Ginatasan. Di ba? Wala akong Red Cross na ginagatasan araw. Di ba ang tapang noon? Kawawa ka namang Gordon, Sinabi na isa kang kawatan at hindi siya dapat matakot kasi wala siyang Red Cross na ginagatasan araw-araw ba? Vampire siguro ito si It's not my style. May mga ako sa buhay.
Pero pera, Buti hindi niya tinuloy, ano? Ang ibig sabihin kasi ni Pangulong Duterte, may mga kalokohan tayo sa buhay. Alam niyo naman na siguro kung anong kalokohan ni Pangulong Duterte. Ha? Pero one thing ang hindi ay yung pera. Oh, di ba? Yung totoo naman eh. So, kaya nga sabi ko nga sa totoo lang, ito lang ang masasabi ko napakatanga. Para hanapan mo si Pangulong Duterte ng dumi doon sa issue ng pera. Malabo eh, 'di ba? Pwede siguro, ewan ko lang. Feeling ko kasi parang naubusan na sila. Naubusan na sila ng bala. Lahat na sinabi kay Pangulong Duterte, bastos, mambabae, mamamatay tao. Lahat 'yan wala eh. Walang umepek, 'di ba? Siguro, tapos pati yung yung lintik na WPS na 'yan, yung Dolomite, lahat binanat na. Siguro ito na lang yung huling-huling barahan nila. Sige na nga, banatan na nga natin ng Di ba, banatan na nga natin ng korupsyon to si Duterte. Baka sumaling ma-shoot. Shoot AA, salamat po. Maraming salamat. Thank you very much. 35 years ako, mag 40 years ako sa gobyerno. Magnakaw pa ako ngayon lang. Gago ka ba? Hindi totoo naman. Kasi eto kung magnanakaw siya, sana noon pa. Bakit? Patapos na siya, madudumihan pa yung kanyang pangalan. Isipin mo, patapos na siya sa politika, pwede na nga siya mag-retire. Magnanakaw pa siya para madumihan ng... siguro, eto kung ikaw presidente, kung meron mang lesson kang matututunan sa mga nakaraang presidente, yan yung huhukayin ang lahat ng ginawa mo at ibibintang na kung ano-ano. Kaya si Pangulong Duterte, maingat siya dyan, di ba? So ngayon pa siya magloloko, mag-e-election. At saka isa pa napakawalang puso ng isang taong magnanakaw during pandemic. Ang layo nun kay Pangulong Duterte. Nagigets ninyo? Ang layo. Kasi kilala natin si Pangulong Duterte ng punong-puno ng malasakit sa kapwa. Pati si Senator Go, malasakit sa kapwa, punong-puno yan. Di ba? Sila yun talagang kaya nga ang pinaka-tagline nila ever since is tapang at malasakit. Di ba? Yan sila ni Senator Go, tapang at malasakit. Di ba? Tapos ngayon sasabihin ninyo parang ang dating merong korupsyon during the pandemic. I don't think the president will do that and I don't think the president will tolerate that. Yung totoo. Hindi ako naka-English lang. Di noon pa, ikaw meron kang nakaparking dyan. Ako po. Pinarking mo yung milking cow mo, putang ina yung... Mr. President, demonetize naman itong video ko sa ginagawa mong gayaan? Sisingilin kita ngayong araw na ito pag na-demonetize tong araw na ito dahil sa mura mo. Biro lang Mr. President. Ulit-ulitin natin gusto ko yung part na yan. Sulit ba? Solid. Pero pera, 35 years ako, mag 40 years ako sa gobyerno. Magnakaw pa ako ngayon lang. Gago ka ba? Di noon pa. Ikaw, meron kang nakaparking dyan. Pinarking mo yung milking cow mo, putang ina yung red flag niya. Toilet check ka. Gago ka. Gusto niyo yung mga senador, if you take offense because of my statement, di bahala kayo. The next time na but gusto ko ito sila Secretary Doke pati si Secretary Galvez to finish their story. Umpisahan na hindi naman pwedeng to. Kung may tanong pa sila, True Lalo, thank you. They should go back there too. Pero yung iba, and in the future, I'm sorry, I will be the one who will say, go to Congress to testify or to the Senate. Or do not go to Congress. At sabihin mo, kinontempt ka, ako bahala. I will not allow anybody to arrest you. That is a guarantee. If that does not sit well with the senators, I'm sorry. Naku po. Okay, ganito. So parang sinasabi ni Pangulong Duterte, since nasimula na yan, sige, kayo, Gordon. Duque, mag-attend na kayo kasi pati si Sec Galvez pag-attendin. Sige, attend na kayo. Pero pag ako nakaano na naman, na tatarantaduhin ito mga tao ko, hindi ko kayo papatinin. At pag pinaaresto kayo, I'll make sure hindi kayo aarestuhin. Remember, sino ba ang aaresto sa kanila? Alam mo, sa totoo lang Gordon.
Hindi pa tapos yan, baka akala mo. Ito lang masasabi ko sa'yo, hindi pa tapos yan. Antay-antay ka lang, may mga kasunod pa yan. Kasi ikaw sinimula mo, tatapusin ni Pangulong Duterte yan. Hirit ka pa ha. Sabi ko sa'yo, iiyak ka kay Pangulong Duterte. Hindi, kasi ito lang ang sinasabi natin. Bakit ba? Bakit ba ginagawa ni Pangulong Duterte yan? Ibig bang sabihin niya nag-ad hominem? Hindi naman po. Ang sinasabi niya ganito lang kasimple. Walang moral authority ito si Gordon. Silipin kami. Dahil una-una, wala naman talagang illegal na ginawa ang gobyerno. Wala namang korupsyon. At the same time, merong alam si Pangulong Duterte kay Gordon. Sabi niya nga, diba ito, sabi ni Pangulong Duterte, ikaw, kayong mga madumi, para kayo magmalinis, dudumihan nyo yung kalaban ninyo para kayo'y magmukhang malinis. So ito ho yun. Sinasabi ni Pangulong Duterte, eto, dinudumihan kami kasi madumi naman talaga. Naintindihan nyo ibig sabihin. Meron daw talagang baho si Gordon. At itong baho na ito ay sasabihin pa ni Pangulong Duterte sa mga darating pang araw. Ganito lang kasimple mga kababayan. Sa mga nanonood, almost 4,000, almost. 100 na lang, kaya i-share nyo. Kung gusto ninyo makaganti dito kay Gordon sa banat niya, sa mga kasinungalingan at kabastusan niya sa ating gobyerno kay Pangulong Duterte, ikampanya ninyo ito si Gordon na wag iboto ng mga kaibigan at ng mga kamag-anak ninyo. Pwede ho ba? Pwede ho bang kausapin ninyo yung mga kamag-anak ninyo? Kausapin ninyo yung mga kaibigan ninyo? Mangampanya kayo at sabihin nyo, pwede ba parang awa mo na? Wag mo nang iboto si Gordon para sa akin, meron ka sa aking kiss. Ganun ba? Biro lang. Kasi talagang grabe ho to si Gordon ba? Grabe. So kung naniniwala kayo kay Pangulong Duterte, panahon na para kampanya nung wag na makaulit itong si Gordon. Pwede ba? Samahan nyo kami ni Pangulong Duterte. Kampanya natin na wag na ibuto ito.